Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Marahang ibinaba ni Drake ang tasa ng kape sa platito. His face was devoid of expression. Nang nasa restaurant tayo, nag-aalok ako ng compensation. He said tonelessly, "Inawat mo ako at inaakosahang binibili kita." I changed my mind. Ang sabi mo ay isa itong business proposal. And you're right. Hindi ko kayang isiping pakakasal ako sa isang estranghero. Humunot ang noo nito. Hindi ako estranghero, Esperanza. You are, Drake. I knew nothing about you 10 years ago. At lalong wala akong alam tungkol sa iyo ngayon. Maybe. Pero hindi tayo estranghero sa isa't isa, Zaza. At bakit 1,000,000 lang? You could have asked 5 million and it is still small. Considering, his tone was more of curiosity. Nagkibit siya ng mga balikat. Sapat na sa akin ang halagang binanggit ko. Tinitigan siya nito. At pagkatapos ay tumayo na. Kung ganoon, ay ipahahanda ko sa abogado kong prenup agreement. Babalik ako rito pagkatapos ng 5 araw. Ihanda mong passport mo. Passport? I want us to be married in Hong Kong. Mas madali ang proseso ng paghihiwalay. Mananatili tayo roon ng 1 linggo. Iisipin ng abogado na tuloy na rin doon ang honeymoon. Tumango siya. I see. Did she really? Hindi siya ngayon nakatitiyak kung tamang ginagawa niya. Though of course, she had a passport. Dahil umaasa ang mommy niya at kuya niya na susunod siya sa mga ito sa Germany. Nasa pinto na si Drake nang tawagin niya. Lumingon ito. We have common friends. Ano ang sasabihin natin sa kanila? Sandali itong natigilan. Kumunot ang noo. Ikaw nang bahala. Sabihin mo matagal na tayong magkakilala. Which is a fact. That somehow, we've been communicating through the years would be twisting the truth. But we have to make everyone believe that. Magpapakasal kayo ni Drake? Is this a joke, Esperanza? Naroon silang tatlo sa TGIF ng hapong iyon ng Biyernes, tulad na nakagawian nila tuwing weekend. Ni hindi mo binanggit na magkakilala kayo na nasa bahay tayo ni Andy. That was Camille. At paano mong nalilihim sa amin na may boyfriend ka na habang para kaming lokong hinahanapan ka ng date? She avoided her friend's eyes. I'm sorry guys, pero hindi namin alam ni Drake na magkikita kami roon. Kung paano hindi rin namin alam na pareho namin kaibigan si Andy. Isa pa 1 linggo na kami magkagalit. Kung sa bagay, naniniwala ako magkagalit kayo. Sabi naman ni Joanne, Drake never left her side na tila nanunuyo. At ito namang kaibigan natin ay pilit ang ngiti at mainit ang ulo kapag natutukso. Which was so unlike you, Zaza. Pero ano ba naman ang masama kung napahawitigan mo kami na dati na kayo magkakilala? Si Camille ulit na may bahagyang tampo sa tinig. Hayaan na nga natin siya roon, ani Samantha. Talaga namang malihim iyan. Anyway, ano ba naman ang pinagkagalitan ninyo? She swallowed first. Gusto niyang pakasal na kami kaagad. Napasinghap ang mga kaibigan niya. Pagkatapos, okay. We forgive you for not telling us about him earlier, di ba guys? Ang mahalaga ay mag-aasawa na itong kaibigan natin. Thanks to Drake. So, when is this wedding? It was Joanne. We will be wed in Hong Kong anytime this week, she said with a sigh. Magkakasabay na nag-uungulan ang tatlo. This week na? At magpapakasal ka na hindi man lang namin masasaksihan? Protesta ni Samantha na sinang-ayunan ng dalawa pa. It's a very private wedding. May importante nga asikasuhin si Drake sa Hong Kong at gusto niyang samantalahing doon kami pakasal. Para nga naman tuloy honeymoon na, ani Joanne. Mukhang gusto kong isipin nagtitipid iyang boyfriend mo. Isa nga iyan sa ipinakipagtalo ko sa kanya na sana man lang ay naroon kayo sa kasal namin. Nagawa niyang mabahiran ang tinig ng panghihinayang at pagdaramdam. Oh well, talagang ganoon. Nakakaunawa namang sabi ni Camille. Ang importante,
magpapakasal ka na, 'di ba guys? Sa pilitan nagsipagtanguan ng tatlo. Muli ay sinasalakay siya ng guilt. Ano ang sasabihin niya sa mga ito kung pagtapos ng tanging itinatakda ni Drake sa pagiging mag-asawa nila ay matapos at maghiwalay na sila? I'll cross the bridge when I come to it, sagot niya sa sariling tanong. 6 na araw mula nang huli sila mag-usap ay lumipad sila patungong Hong Kong. Dumating sila sa hotel nila ng 7:00 ng umaga. 2 magkahiwalay na silid ang kinuha ni Drake. I'll order room breakfast, wika nito. You have 2 hours to unpack, shower, change, and eat, Zaza, he informed her. Pagkatapos ipag-aralan mo ang contents ng prenup at pirmahan mo. Lumakad na ito palabas ng silid niya at hinatak pa sa rampinto. Nadidismayang inilatag niya ang sarili sa malaking kama. Kung maaari, ay magpapahinga muna siya at palipasin ang unang araw nila sa Hong Kong sa pamamasyal. Pero malayo mangyari iyon. Nagbubuntong hininga muli siyang bumangon at hinagilap ang maleta. Kumuha roon ng gamit at pagkatapos ay pumasok sa banyo. Pagkatapos niyang maligo ay hustong dumating ang room service. Nag-aalmusal siya habang dinaanan ng tingin ang mga terms and conditions sa prenup. Kung ano man ang nakasulat doon ay hindi malang nag-sink in sa isip niya. It didn't matter. Ano bang dapat niya ipaghabol kay Drake o nito sa kanya? With a sinking heart, pinirmahan niya ang mga dokumento. Hindi nagtagal, ay kumatok sa pinto niya si Drake. Nakapag-shower na rin ito at napilitan na ang suot nitong blue jeans at sport shirt kanina. His bronze-colored long-sleeve polo shirt was expensive, as was his dark brown wool slacks, leather belt, and a black leather bally shoes. And like all those clothes she'd seen him wear, it fitted his lithe frame with loving indulgence. Then it was his turn to survey her from head to toe. Lovely, komento nito sa pale yellow sleeveless at straight-cut niyang damit. It was knee-length and on her feet was her open-toed 2-inch sandals na ang kulay ay 2 shades darker sa damit niya. She was pleased with his comment but before she could murmur her thanks, sinundan agad nito ang sinabi. Napirmahan mo na ba ang prenup agreement? Tumango siya. Tumalikod upang itago ang disappointment at kinuha mula sa ibabaw ng kama ang brown envelope at ibinigay rito. He took the documents out and scanned her signatures on the pages, then gave a curt nod. Muli nitong ipinasok ang mga dokumento sa brown envelope at ipinasok sa dalang briefcase. At mula rin sa loob ng briefcase ay kinuha nitong isang tseke at iniabot sa kanya. You're 1 million, sweetheart. His voice was void of any emotion. Gayunmay, hindi niya maiwasang makadama ng usig ng budhi. She avoided his eyes. Inabot niya ang tseke at wala sa loob na ipinasok sa handbag niya. Kung nakahanda ka na tayo na, he said. Tumango siya. Her wedding day, ang pinakaaasam ng maraming babae sa buhay nila. And yet, she felt like a lamb going to a slaughterhouse. Inaasahan niyang sa opisina ng judge sila pupunta. But she was wrong. Isang kilalang Chinese restaurant ang pinagdalhan sa kanya ni Drake. Sa second floor ay sinalubong sila ng receptionist at iginiya sila sa isang malaki at sulok na mesa. Naroon ang Chinese judge na kaibigan ni Drake na nang makita sila kaagad at tumayo at kinamayan silang pareho. At 2 babae, isang ang edad ay nasa pagitan ng 24 at 27 at isa nasa 40 na marahil. Pareho mga Pilipina ay siya magiging testigo sa kasal nila. Ipinakilala siya sa mga ito bilang mga empleyado ng Overview Jeweler, which she would learn later that Drake was the half-owner. Nang walang maraming usapan, inilabas ng judge ang mga dokumento. She was in a haze. Alam niya naroroon ang mga ito sa palibot ng malaking mesang bilog pero hindi malinaw sa kanya ang mga mukha ng mga ito. Automatikong ginawa niya yung pagtango sa mga sinasabi na karamihan ay bahagya ng rumihistro sa isip niya. At ang pagpirma sa mga dokumento ng kasal. She hadn't expected this kind of wedding. She might be a convenient wife, pero sana man lang ay dumana sila ng ritual vows. Even the perfunctory kiss was missing. Ang proseso ay yaong tila sa 2 taong nagpipirmahan ng kontrata sa inuupahang business establishment. In a way, it was quick and painless. Para saan nga ba ang mga marriage vows kung hindi naman sila nararamdaman ang kahulugan ng mga iyon? Matapos nilang pumirmang lahat,
ay mabilis na ibinalik ang mga dokumento sa briefcase ni Drake at ibinigay ang kopya para sa judge. Iyon marahil ang hudyat ng mga Chinese waitresses dahil sa isang iglap ay nailatag na sa harap nila ang mangkok, chopsticks, teapots and teacups. There must have been 7 or 8 courses one after the other. Kung hindi pa siya binubulungan ni Drake na kumain siya dahil masarap ang bawat potahe, ay mananatiling pinaglalaroan niya ang mangkok at chopsticks sa harap niya. Napilitan siyang tumikim ng kaunti dahil na rin sa udyok ni Drake. Natapos ang ordeal niya at ilang sandali pa nagpapaalam na sila ni William sa tatlo. Pagkatapos ay pumara ito ng taxi at inhatid sa hotel. "You go ahead, Emily," wika nito nang nasa harap na sila ng hotel. "Kailangan ko magtungo sa Orion Jeweler. Sasamantalahin ko na narito ako at ayusin ang dapat ayusin." Tumango siya at sinundan ng tingin ng waling paglayo ng taxi. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang wristwatch. 2:00 pala ng hapon at wala siyang balak na ubusin ang natitirang oras sa loob ng silid niya. Ito ang unang pagkakataong nakalabas siya ng Pilipinas at nakarating sa Hong Kong. Hindi dahil hindi niya kaya maging bansa upang magbakasyon. Talaga lang wala siyang parahon para mag-interes. Seeing Hong Kong now, sinisini niya ang sariling hindi malang siya nag-abala mag-tour. Naglakad-lakad siya titingin-tingin. Pumapasok siya sa mga tindahan at nag-browse. Iniwasan niyang pasukin ang designer shop dahil baka may magustuhan siya at mapilitan siyang gumamit ng credit cards para bilhin iyon. Para sa kanya hindi praktikal iyon. Hanggang sa makarating siya sa isang alley na hele-helera ang mga paninda. Maraming taong namimili, karamihan ay mga turista. Ang mga presyo ng paninda ay hindi nakamahalan at napupunan niya nakikipagtawaran din ang mga turista. Chinese silk robe ang binili ni Yak para kina Joanne, Samantha at Camille sa magkakaibang kulay. Pagkatapos ay naghanap siya ng maireregalo niya kay Drake. Nothing fancy, isang simpleng regalo dahil ikinasal siya rito. This was their wedding day. Ano man ang sabihin niya, ikinasal siya sa araw na iyon at gusto niyang regaluhan ang lalaking pinakasalan. Sa kaiikot ay nakakita siya ng isang keychain. Natabunan na iyon ng ibang paninda at nasilip niya nang angatin niya nasa ibabaw niyon. Hindi iyong kamukha ng mga keychains na nakikita niya mula pa kanina. Wala iyong kamukha sa ilang stall na dinaanan na niya. It was a miniature pirate's boat in bronze and silver. It was well crafted and unique. Kahit ang pagkaka-emboss ng bungo na may X sa isang bahagi ng miniature boat. Nang tanungin niya ang halaga ay napasingha pa siya. Nag-iisa lang daw kasi yon. Nagsikap siyang tawaran pero hindi pumayag ang tinderang in-check. At dahil gusto niya, binili niya ang keychain at pinabalot sa box nito. Nang lumabas siya sa alley, ay noon lang niya napunan pawala ng araw at hindi pamilyara sa kanya ang lugar na nilabasan niya. Binalikan niya ang pinanggalingan, subalit nagkaligaw-ligaw na siya dahil hindi naman niya binaybay ang tuwid ng alley kanina. At nang muli siya makalabas, lalo na niyang natiyak sa sariling naligaw siya. Sinikap niya magtanong sa nakakasalubong kung saan ang daan pabalik sa hotel. Ang mga kabataang nakakaintindi ng English ay itinuro siya sa magkakasalungatang daan. Ang mga matatanda ay umiiling. Ang ilang foreigners ay kung saan-saan din siya itinuro. Sinikap niya maghanap ng kahit na isang Pilipino ng pagtatanungan. Subalit ay dalawang napagkamalaan niya mga Pilipino ay mga Indonesian pala at hindi siya naiintindihan. Helplessly, lumakad siya patungo sa tabing daan at naghanap ng taxi. Sa desperasyon niya, ay hindi niya namalayang tumatawid siya upang masindak lang sa busina ng paparating na sasakyan sa kaliwa niya. Isang taong humatak sa kanya pabalik sa rampa. Umusal siya ng pasasalamat sa matandang babaeng in-check. Nakalimutan niyang right-hand drive ang mga sasakyan. Umatras siya at sumandal sa dingding ng isang building. Nagkakagulo ang mga tao sa paligid niya, mga estranghero, at nasa estrangherong lugar siya. Ang panik na unti-unting nararamdaman ay sinikap niyang pawiin. Hindi naman siya tanga at marunong naman siyang bumasa ng mapa. Point was, she'd left the brochures and map at the hotel, thinking she would not be needing those because she was with Drake. Napakislot pa siya nang maramdaman ang vibration ng cellphone niya mula sa handbag niya. Nagmamadaling dinukot niya iyon. Si Drake. Oh, Drake. Hindi niya maikaila ang kagalakan sa tinig niya. Hey, where are you? Muli niyang inikot ang tingin ng paligid. I don't know, Selami, but I got lost. Sinabi niya ang pangalan ng kalye
na natatanaw niya at sinabi ang ilang landmarks na maaari niyang sabihin. I'll be there in 5 to 7 minutes. Anito, malapit lang overview dyan. Natapos ang kasal, pero walang nararamdaman si Zaza mga kafelisidad. After the wedding, nawala pa ang dalaga. Ano ba naman yan? Puro yata kamalasan na nangyayari sa ating bida. Kaya naman, abangan!